Hindi ba ninyo naisip, sabi ni Caiphas, na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, kaysa mapahamak ang buong bansa? Diba? Pinagpaplanuhan siya ng lahat ng mga Pariseo eh. Maganda, siya na lang mamatay. Diba? Kaysa mapahamak tayong lahat. Hindi tayo ngayon ay magkaisa. Magtulong-tulungan natin siya. Ipako sa krus si Jesus. Kasama yung mga makabayan na to na, di ba, may mga nagwewelga niya yung tanong mo, ba't nagwewelga? Ay, hindi ko alam. Binigyan lang ako 500 kanina. Parang galing yung mga makabayan yan, di ba, gano'n? Makiba ka. Ano mo pinaglalaban mo? Hindi ko alam. Binigyan lang ako kanina 1,000 daw. Ayun, gano'n. Marami ditong binayaran yung mga Pariseo na yan. Haba kasi nung history. Ano ba? Kaya pinag-initan ng ating Panginoong Yesus. Pera-pera na yan. 1453. Si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Dinala ng mga tao si Jesus patungo sa pinakapunong saserdote. Ayan, una, pinakapunong saserdote. Ang lahat ng mga pinunong saserdote, magkaiba yung pinakapuno at pinuno. Mga matanda, yan yung mga nagmamasid sa traditions. Mga guro ng kautusan, scribes, ay nagkakatipon sa kanya. Inuusig siya ngayon. Magsalita ka. Di ba ikaw ang Kristo? Ayan, inuusig siya. Diba? Nagkakatipunan lahat doon para siya ay hinahanapan ng ipaparatan. Diba? Marcos 15:1. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Yun yung kasaysayan nito. Ano po? Tapos mananalangin kayo sa Diyos, yung Ama ng ating Panginoong Jesus. Eh, nababasa niya, di ba tinalakay natin nung nakaraan, nababasa niya yung puso. Nagbabanal-banalan kayo, mga ipokrito. Masabing gano'n. Nung nakaraan talata, binasa natin. For one, sina Pedro, hindi pa natapos doon. Ito, kasaysayan ng mga gawa ng mga apostol. Sina Pedro at Juan sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga Saduseo. Lahat ng mga apostol, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, pinagpapatay niyang mga yan. Di ba si Esteban ay pinagbabato? Kaya, si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo sa Roma dahil sa kasusulsul niyang mga yan. Lahat pinag-initan, mula kay Jesus Christ hanggang sa kanyang mga alagad, hanggang nagkalat-kalat ngayon, nag-scattered yung mga yan. Kung saan nagpunta ayon dun sa history. Lahat naman ng puntahan nilang lugar, nagtayo ng iglesia. Dumami ngayon ng dumami, ang kala nila mapapatay nila yung Christianity. Hindi. Dahil kung saan makarating, halimbawa, dito sa Imos, tumakbo ito halimbawa ng Bacoor o ng Parañaque, nagtayo din ng iglesia. Hindi namatay ang iglesia. Hindi nila mapatay-patay na parang kabuting nagsusulputan ang mga churches. May mga tinatawag na nagtatanim ng salita ng Diyos. Ano? Kahit mapatay nila ang mga apostol, ano ang dahilan ng lahat ng yan? Ayun, naka-highlights. Nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamaan niyang Saduseo. Kaya't pumilo sila. Tagasunod to ni Jesus Christ, di ba? Naku. Pag nalaman ng Roma yan, mapapatalsik tayo sa Roma, mawawalan tayo ng pwesto dun sa barangay, sa Sanhedrin. No? Hindi ngayon ganyan ang mangyari. Susulsulan nila ngayon, dala nung ayun, nainggit. Diba ganun ang nangyari? Hindi sila makalaban sa aral ng ating Panginoong Yesus. Ayon pa sa iba pang kasaysayan ay naglaho ang grupo ng mga Saduseo noong AD 70. Dahil lumitaw lamang ang grupong ito dahil sa kanilang relasyong pampolitika at sa kanilang pagiging saserdote, naglaho ang mga Saduseo kasunod ng pagkawasak ng mga Romano sa siyudad ng Jerusalem at ng templo. Diba tinalaki natin sa Book of Revelation yan? Sinugod ng mga Romans, yung tinatawag na Jerusalem, wawasakin. Walang may iwang bato sa kapwa bato kasi nanakawin nila yun dahil may mga gold doon. Yun yung mga inihain sa Diyos, mga gifts. Kumpara sa mga Saduseo, ang mga Pariseo ay kabilang sa mga middle class na negosyante. Ito mo na, mayayaman na sila,
nasa Bible pa, ay sa kautusan pa ni Moses nakabase, mga negosyante pa. At dahil dito mayroon silang ugnayan sa mga karaniwang tao. Mas mataas ang tingin ng mga tao sa mga Pariseo kumpara sa mga Saduceo. Bagamat mas kakaunti lamang ang kanilang kinatawan sa Sanhedrin at kakaunti din ang inuupang posisyon kaysa sa mga saserdote, kaya sila nagtulong-tulong. Tila may kontrol sila sa mga desisyon ng Sanhedrin kaysa sa mga Saduceo dahil sinusuportahan sila ng mga pangkaraniwang tao. Diba ganun naman nangyayari doon kahit sa butuhan? Hindi pa nananalo noon si BBM tsaka itong si Lenny, nagbabakbaka na yung mga tao sa FB. Alam mo kilalang kilala nila. Di ba may mga kaalyado yan, mga supporters yan? Sa panahon ng pagministeryo ni Jesus sa lupa, pinaniniwalaan nila ang buong lumang tipan. Ngunit binibigyan din nila ng pantay ng otoridad ang mga tradisyon at ipinagtatanggol ang posisyon ito at sinasabi ng mga tradisyon ito'y sinusunod na mula pa noong panahon ni Moises. Nagkahalo-halo na tungkol dyan sa mga tradisyon na halo doon sa kautusan ng ating ni Moses. Sa paglipas ng panahon ng mga tradisyon ito'y kanilang idinagdag sa salita ng Diyos na ipinagbabawal mismo ng Diyos. Sinikap ng mga Pariseo na sundin ng buong sikap ang mga tradisyon ito nakapantay ng lumang tipan. Tingnan niyo po yung tradisyon na sinasabi diyan ay equivalent ng law. Samantalang ito'y utos ng tao, ito ay utos ng Diyos. Paano nagkapantayan? Di po ba? Bumabasa sila nung kautusan ni Moses, mukhang hindi nila nabasa itong Deuteronomy 4:2. Ano yung nakalagay dyan? Huwag ninyong daragdagan. Kita mo na, ba't mo ipapantay? Kung kayong mga Pariseo kayo o Saduceo nagbabasa ng kautusan ni Moses, ayan yung nakalagay sa talata, huwag ninyong daragdagan. Ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo, ang sabi ng Diyos. Yung batas na yan, yung tinutukoy niya ng Pentateuch, 5 books of Moses. Huwag ninyong daragdagan, ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Ba't ganun? Sinasabi nila, bihasa sila sa mga kautusan, mukhang hindi nyo nabasa itong 4:2. Ba't may dinadagdag yung mga salit-saling sabi ng mga matatanda? Na sa panahon natin ngayon, nag-evolve pa yan. Nung dumating na yung mga panahon, di ba meron tayong tinatawag na kasabihan ng matatanda noon? O yun din yun yung kautusan ng matatanda, utos ng tao yun. Pag daw ang isang babae noon, alala ko, nadikit doon sa kamay ng lalaki mabubuntis. Paano naman mabubuntis yan? Kapaliwanag nyo nga. Diba? Pag nahalikan daw ng lalaking babae, mabubuntis. Nasa may sex organ? Nandito? Sa dulo? Nandito? Kaya nga nasa gitna nakatago At sobrang ingat, naging ignorante. Na wala sa paliwanag ng kasulatan na dahil sa kasusunod sa utos ng matatanda, lagay natin, tradisyon din yan utos ng matatanda. Ay naku po, 2024 na po. Ayan na, papasok na naman dyan yung mga samot-saring utos na minana natin. Ano po, ang dami. Ang dami natin mga minanang utos na ng matatanda noon pa man na wala sa tama Ano po, bilang Kristiyano, kagaya ng mga usapin tungkol, huwag mo kang isusukat yung damit ang kasal. Kasi hindi matutuloy kasal. Ano naman kinalaman nun? Paano kung putok? Kung masikip? Di lalakad na ko. Anong nangyari sa'yo? Kasi huwag daw susukatin. Diba? Anong paliwanag itong mga utos ng matatanda na ito? Pag hindi ka sumunod, bastos ka daw, lapastahan. Di ba sabi nila nung una? Hindi po Kasi nga, bilang Kristiyano, ito po ang sinusunod natin lahat, utos ng Diyos. Kaya nga mayroong Bible, may batas Ano po?